Pinilit ni Lily ang isang ngiti at nagbuhos ng tubig para kay Samantha. Mahal, ano ang mali? Tanong ni Samantha matapos niyang mapansin ang maasim na mukha ni Lily. Nataranta si Samantha kung bakit nagalit si Lily sa nakaraang mga araw. Hindi na ito maitago ni Lily. Niyakap niya si Samantha at umiyak, "Inay, ano ang gagawin ko di?" Natigilan si Samantha. Tinapik niya ang balikat ni Lily at tinanong, "Mahal, anong nangyari? Sabihin mo sa akin." "Inay, Daryl." Pinakasalan niya si Yvonne di. Hindi balak sabihin ni Lily kay Samantha tungkol dito, ngunit ramdam niya ang labis na pagkabalisa. Nagbuhos siya lahat ng nangyari. "Ano?" Agad na nagbago ang mukha ni Samantha. Itinapon niya ang kanyang pitaka sa sopa at sinaway, "Daryl, ang walang kwentang lalaking iyon. Ang pagkain sa aking pamilya sa loob ng 3 taon. Nakatira sa aking mansyon ng pamilya at ang aking anak na babae ay mabuti pa rin ang pagtrato sa kanya. Paano siya naglakas loob na makahanap ng ibang babae sa labas? At si Yvonne, anak na babae ng iyong pamilya. Gaano siya kahiya?" Sa Donghai City, lahat ay nagnanais na bumuo ng isang relasyon kay Yvonne. Ang pamilyang Yaong ay nasa antigong negosyo. Mas madalas kaysa sa hindi, ang mga piling lipunan ay laging nakakakuha ng mga antigong regalo. Nais din ni Samantha na magkaroon ng relasyon. Yvonne. Gayunpaman, kahit na sino siya, walang sinuman ang maaaring manakot sa kanyang anak na babae. Upang kuskusin ang asin sa sugat, si Yvonne ay nanatili sa kanyang mansyon. Gaano katawa iyon? Galit na galit si Samantha nang tiningnan niya si Lily. "Sinabi ko na sa iyo na hiwalayan mo ang walang kwentang lalaking iyon noong matagal nang oras upang makahanap ng mas mabuting lalaki. Tumanggi kang makinig. Pinilit mong makasama ang isang walang kwentang tao." Galit na kumadyot si Samantha sa taas. "Akala ko si Miss Young ay medyo disenteng tao kanina. Ngayon alam ko kung gaano siya kamura. Alam niyang may asawa ang walang silbi. Paano siya naglalakas loob sa kanya at ngayon manatili sa aking mansyon?" Mabilis na pinigilan ni Lily si Samantha. "Huminahon ka. Inay." Wala pa ring malay si Yvonne. Grabe ang pakiramdam ni Lily, ngunit nais lamang niyang ibahagi ang kanyang nararamdaman sa kanyang ina at hindi palayasin si Yvonne. Si Samantha ay nagtutuya at nanginginig. "Mahal, bakit mo pinapahalagahan si Yvonne? Mayroon bang mali sa iyong isipan? Wala lang siyang malay, hindi namatay. Dapat lamang siyang manatiling walang malay sa kanyang sariling tahanan." "Ano ang ginagawa niya sa aming tahanan?" Tinulak ni Samantha si Lily at sumugod sa silid ni Daryl. Bang! Malawak na bumukas ang pinto ng silid. Humiga si Yvonne sa kama. Sumigaw si Samantha, "Ikaw na walang kahihiyang babae, umalis ka rito." Kinuha ni Samantha ang kanyang cellphone at nagdial ang numero ng kaibigan. Plano niyang ipauwi kay Yvonne. Sa parehong oras, nais niyang tanungin si Kingston kung paano niya pinalaki ang gayong anak na babae. Matapos ang kanyang tawag, nakita ni Samantha ang 3 mga karayom ng pilak sa braso ni Yvonne at tinanggal ito ng walang pag-iisipan. Ang mga ito ay magiging isang abala kapag inayos niya na ilipat siya sa kotse. Itinapon niya ang mga karayom na pilak at lumabas ng silid. "Mahal, hindi mo na kailangang pag-isipan ito," panatag niya kay Lily. "Darating ang kaibigan ko at ibabalik ko ang babaeng ito sa pamilyang Yaong. Bukod dito, dapat mong hiwalayan si Dari. Sa oras na ito kung hindi man, huwag kang abala sa pagtawag sa akin na iyong ina." Galit na galit si Samantha. Gaano katapangan ang walang kabuluhang Daryl na ito na magdala ng ibang babae sa aking tahanan? Hindi mo dapat binubuli si Lily. Naisip ni Samantha. "Ma, itigil mo na ang pagsabi niyan," bulong ni Lily. "Bakit ko titigilan? Si Yvonne ay mula sa isang kilalang pamilya sa Donghai City. Paano siya magiging mura?" Nagpatuloy si Samantha, napakarami niyang mga tagahanga, ngunit kinailangan niyang magnakaw ng asawa ng iba. "Paano mura?" Samantha nagpunta sa ligtas at utong out Lily ni sertipiko kasal, identification card, at marami pang ibang mga dokumento. She threw ang mga ito sa couch at snarled, "Ikaw ay pagkuha ng isang diborsyo, gawin naririnig mo ba ako?"
Dapat kong ipahayag kung paano cheap na si Yvonne ay nasa buong Donghai City, ipaalam sa kanila kung gaano siya kabababa. Hinipa ni Samantha ang kanyang pang-itaas. Naupo siya sa sopa, tumawid sa kanyang mga paa, at patuloy na pinagalitan si Lily. Nagkaroon ng malay si Yvonne habang nasa silid siya ni Daryl. Naririnig niya ng malinaw ang pag-uusap nina Samantha at Lily. Dati, inilagay ni Yvette ang mga karayom na pilak sa braso ni Yvonne upang pahabain ang kanyang buhay. Ipinaliwanag niya na gigising si Yvonne sa sandaling natanggal sila. Gusto niya bumalik sa kanyang nakaraang kondisyon at maaaring siya lamang live na para sa isa pang 3 oras. Nang matanggal ang mga karayom na pilak, maputla at mahina si Yvonne. Halos maiyak si Yvonne nang marinig ang usapan sa labas ng silid. Hindi pa siya pinintasan sa ganoong paraan sa kanyang buong buhay. Gayunpaman, lahat ng iyon ay hindi na mahalaga. Maaari lamang siyang mabuhay ng isa pang 3 oras. Nakaramdam ng salungatan si Yvonne. Ang nais lang niya ay makita si Daryl sa huling pagkakataon. Pagkaraan ng ilang pag-iisip, kinuha niya ang kanyang cellphone at idinyal ang numero ni Daryl. Tumulo ang luha sa pisngi niya na parang batis. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Daryl at Dax ang mga miyembro ng Elysium Gate sa ilalim ng Kunlun Mountain. Matyaga na naghintay si Daryl doon upang obserbahan ang sitwasyon sa halip na sumugod sa bundok. Tulad ng plano, hihintayin nila ang pagdating ni Chester, kasama ang mga miyembro ng Eternal Life Palay sekta. Saka lamang nila aatakin ang sektang Kunlun. Habang naghihintay ng tahimik, nagbiro si Dax. Dari, kailan mo nakuha ang puso ni Yvonne? Hindi ko alam. Sa totoo lang, sino ang mas mahalaga sa iyo? Lily o Yvonne? Tuliro si Dax. Parehong sina Lily at Yvonne ay tanyag na mga diyosa ng Donghai City. Mapait na umiti si Dari at umiling. Ito ang shit! Bakit ko sasabihin sa iyo? Tinanong ni Daryl. Kailan ka naging busybody? Pagsasalita pa lang niya ay tumunog ang cellphone ni Daryl. Tahimik ang lahat sa kagubatan habang naghihintay ang lahat. Nagulat ang ringtone ng cellphone sa kanila. Ito ang awkward. Inabot agad ni Daryl ang kanyang cellphone na akala niya si Chester iyon. Hindi iyon maaaring maging tama. Ang distansya sa pagitan ng Eternal Life Island at Kunlun Mountain ay ilang libong milya. Paano kaya Chester dumating na? Tumingin si Daryl sa kanyang cellphone at laking gulat niya nang makita ang pangalan sa screen. Si Yvonne yun. Yvonne. Nagsimulang umiikot ang ulo ni Daryl at ang kanyang katawan ay inig. Sinagot niya ang tawag. Yvonne, ikaw di. Bago siya matapos, nagsalita si Yvonne. Daryl, nasaan ka? Gising na ako. Pinilit ni Yvonne ang isang ngiti upang maging masaya siya. Si Daryl, nagpapanik na para bang tinamaan siya ng kidlat. Ang kanyang lahat ng mga mata ay pula habang siya ay nag-aalala ng pag-aalala. Yvonne, anong nangyari? Ano ang nangyayari? Sabihin mo sa akin, sino ang nagtanggal ng mga karayom na pilak? Sa kabilang dulo, ang mukha ni Yvonne ay naluluha. Hindi siya sumigaw ng malakas, nag-aalala na mawawala ng pag-asa si Daryl. Pinatuyo niya ang luha niya at nagkunwaring kalmado. Daryl, marahil ito ang kapalaran. Pareho kaming nakatadhana na hindi magkasama. Hindi mo kailangang malungkot, pauwiin ako. Nasaan ka? Miss na kita. Maaari ka bang makasama rito sa huling mga oras? Hindi. Bumagsak si Daryl nang marinig iyon. Hindi niya mapigilan ang luha niya. Yvonne, hindi kita hahayaang mamatay. Hindi kailanman. Hindi ka pinapayagang mamatay. Sigaw ni Daryl. Hintayin mo ako, Yvonne. Kailangan mo akong hintayin. Slam! Ibinaba ni Daryl ang cellphone na may mata na may dugo. Daryl, ano ang mali? Kumunot ang noo ni Dax at tinanong. Bakit magiging biglang emosyonal si Daryl nang bigla? Mahigpit na kinuyom ni Daryl ang kanyang kamao at sumagot sa namamaos na boses. Natanggal ang mga karayom na pilak ni Yvonne. Malakas na sigaw ni Daryl. Dax, anong gagawin ko? Si Yvonne ay may 3 oras lamang upang mabuhay. Anong gagawin ko? Ang kanyang luha ay dumadaloy ng hindi mapigilan.
Hindi pa niya naramdaman napakasindak sa higit sa 20 taon ng kanyang buhay. Siya ay nagkaroon never been so helpless. Ano? Pansamantalang natigilan si Dax at pinigilan ng mahigpit ang kamao. Sinabi sa kanya ni Daryl kanina na si Yvonne ay pansamantalang nanatili sa tulong ng mga karayom na pilak na hindi dapat alisin. Tinawag ni Dax si Chester sa gulat. Kapatid Chester, nasaan ka? Tanong niya kaagad pagkatapos makakonekta ang tawag. Darating din kami sa isa pang oras, sagot ni Chester. Dax, manatili kay Daryl at hintayin ako. Ano? Isa pang oras? Kapatid Chester, huli na ang lahati. Sagot ni Dax. Nakita niya si Daryl na umiiyak ng walang magawa. Kuya Chester, kung kami ni Daryl ay namamatay sa Kunlun Mountain, mangyaring tumulong upang mapangalagaan ang aming mga pamilya. Sigaw ni Dax. Kaagad pagkatapos niyang magsalita, tumayo si Dax at umungal, lahat ng miyembro ng Elysium Gate. Ako ang iyong Secmaster at ang iyong pinakamatalik na kapatid. Lahat, sundan ako upang sirain ang Kunlun Mountain at makuha ang Phoenix. Bill! Tinaas ni Dax ang kanyang palakol at umungal. Pinangunahan niya ang mga kasapi sa Kunlun Mountain. Dax! Sigaw ni Daryl. Mayroong 10,000 ng mga miyembro ng Kunlun na nasa bundok. Ang mga miyembro ng Elysium Gate ay mas marami sa bilang. Pula ang mukha ni Daryl habang sumulyap sa likuran ni Dax. Kinakabahan siya at nagpapasalamat. Si Dax ay talagang mabuting kapatid sa kanya. Swish! Ang blood-drinking sword ay lumitaw sa kamay ni Daryl na. Attack! Sigaw ni Daryl at sinisingil ang Kunlun Mountain. Ang bundok ng Kunlun ay tanyag dahil sa Sektang Kunlun. Ang Sektang Kunlun, isa sa mga miyembro ng 6 na sekta, ay naroroon sa loob ng ilang libong taon. Nag-ayos sila ng hindi mabilang na malakas at piling tao na mga talento. Ang Kunlun Mountain ay isa ring kayamanan. Sinipsip ni ito ang enerhiya mula sa langit at lupa na gumagawa ng maraming natatanging sandata. Ang Pure Jade Kunlun Fan, Devil Slaying Blade, at Devil Trap. Ang singsing ay ilan sa mga espesyal na sandata na nilikha sa Kunlun Mountain. Ang mga miyembro ng Kunlun ay nasa buong mundo. Mayroong hindi bababa sa 10,000 sa kanila. Lahat sila ay naglakbay upang magsaka. Halos 30,000 sa kanila ang nanatili upang protektahan ang bundok. Binabantayan nila ang pangunahing pasukan sa bundok. Ang lahat sa kanila ay nagtipon sa paligid upang makipag-chat. Bagaman ang kanilang gawain ay protektahan ang pasukan, walang sinuman ang aakyat sa bundok para sa gulo. Kapatid D. Sumigaw ang isang miyembro ng henerasyon ng kabataan. Ang ibang taong umunguya sa damuhan ay inis matapos na magambala. Ano ito? Kapatid, sa palagay ko ang mga tao ay naniningil sa burol. Kalokohan! Sino ang maglakas loob na umakyat dito? Pareho silang tumingin sa burol at laking gulat nang makita ang ilang libong tao na tumatakbo sa burol na gumagamit ng sandata. Kabilang sa mga ito, may isang taong may hawak na isang malaking bandila. Ito ang siyam na flag ng hustisya ng Dragons. Ay hindi, darating ang Elysium Gate. Sigaw ng miyembro ng Kunlun, nagsimulang pawis. Mabilis niyang hinipan ng malakas ang sungay hanggat makakaya niya. Sumenyas ang sungay ng emerhensya at lahat ng mga miyembro ng Kunlun ay dapat magtipon ng sabay-sabay. Gulo, gulo! Sigaw nila. Di nagtagal, lahat ng 30,000 sa kanila ay nagtipon-tipon sa pagbabantay, hawak ang kanilang mga sandata. Ang mga miyembro ng Elysium Gate ay mas mababa lamang sa 100 metro ang layo. Atakihin! Umuwal si Dax habang pinamunuan niya ang grupo at charge patungo sa karamihan ng tao, kumakaway sa kanyang palakol. Sa likod ng Dax, hawak ni Daryl ang blood-drinking sword, at pinangunahan nila ang ilang libong mga miyembro ng Elysium Gate. Atakihin! Dose-dose ng mga miyembro ng Kunlun sa mga frontline ay nahulog patay, nabasa sa dugo. Wala silang oras upang reaksyon. Paano ka naglakas loob na makagambala sa sektang Kunlun? Mamatay kayong lahat. Ang isa sa mga nakatatanda ay sumigaw ng walang takot nang makita niya na kaunting libo lamang sila. Kinaway niya ang kanyang kamay at nag-order, mga miyembro ng Kunlun, umayos ka. Patayin silang lahat.
Singil. Sa isang iglap, 10,000 ng Kunlun nagsingil ng pasulong ang mga miyembro. Pinunit ni Daryl ang kanyang shirt upang ibalot sa kanyang kamay ang blood-drinking sword. Nag-alala siya na baka mawala ang espada mula sa pagkakahawak niya. Siningil niya ang mga kasapi sa Kunlun na nasa harap niya at pinatay ang sinumang pumipigil sa kanya. Umungal. Ang kanyang tabak ay umindayog pataas at pababa. Wala nang natitirang oras si Yvonne. Mamamatay siya upang makuha ang Phoenix Pill. Gayunpaman, ang Elysium Gate ay seryosong mas maraming bilang. Nawala sa kanila ang ikalimang bahagi ng kanilang mga kasapi na si Daryl ay natabunan ng dugo. Nawalan siya ng bilang sa kung ilang tao ang kanyang pinatay at kung ilan ang mga pinsala na kanyang natamo. Hindi niya naiiba ang kung ang dugo na ibinabad niya ay kanya o hindi. Ang kanyang isip ay nawala at ang kanyang kamay ay isang hindi mapigilan na makina. Mga kapatid na Elysium Gate, makinig kayo. Umuwal si Daryl, Zephyr, akayin ang koponan sa sulok ng Timog Silangan. Nimbus, akayin ang pangkat sa kanto ng Northwest. Levin, akayin ang koponan sa kanto ng Northeast. Volt, akayin ang koponan sa sulok ng Southwest. Henry B. General, pamunuan ang koponan sa gitnang. 10 Langit Masters, takip para sa lahat. Umuwal si Daryl sa kanyang namamaos na boses. Sa emerhensya, iyon ang pormasyon na binalak niya. Kung hindi man, lahat sila ay mamamatay doon. Ang pagbuo ay tinawag na Dragon Tiger pagbuo. Ginamit ito noong sinaunang panahon ng 3 kaharian ni Zhuge-Liang. Bang! Ang mga miyembro ng Elysium Gate ay nagmadali sa pagbuo na inatasan ni Daryl. Walang silbi. Ang isang matanda ng sektang Kunlun ay tumawa, pinangunahan ang kanyang mga kasapi at sinisingil patungo sa mga miyembro ng Elysium Gate. Kapag naitakda ang pagbuo, ang mga miyembro ng Elysium Gate ay bumuo ng isang malakas na pader upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa pag-atake. Walang paraan na maipasok ito ng sekta ng Kunlun. Nakipaglaban ang magkabilang panig para sa hindi mabilang na pag-ikot, pagdurusa at pagkamatay. Gaano kahanga-hanga ang isang pangkat ng 3,000 tao ang maaaring ipagtanggol laban sa 30,000 tao? Ang lulong at pagpatay ay sumakop sa buong Kunlun. Mauntiin, dumadaloy ang dugo sa buong paligid. Ang tunog ng kakatok ng sandata at ang pagsigaw ng sakit ay tumutugtog sa hangin. Ang magkabilang panig ay pumatay sa init. Sa wakas, pagkatapos ng pakikipaglaban ng higit sa kalahating oras, isang higanting figura ang lumitaw sa mga hagdan ng bundok. Si Leroy iyon. Nagtanim siya sa pangunahing bulwagan at nasa pinakakritikal na yugto. Gayunpaman, matapos marinig ang tunog ng labanan sa mahabang panahon, pinagsapalaran niya ang kanyang paglilinang at umalis patungo sa pangunahing pasukan. Galit na galit siya nang makita ang hindi mabilang na mga miyembro ng Kunlun na nasugatan o namatay. How dare you? Napatingin si Leroy kay Daryl. Hindi niya ginawa inaasahan na ang walang silbi na tao ay dumating sa pag-atake. Nakita ni Leroy ang mga miyembro ng Elysium Gate na sumusunod kay Daryl, ngunit hindi niya alam na si Daryl ay ang Indomitable Darby. Natigilan siya at sumigaw, Daryl. Sumali ka sa Elysium Gate, kaya't ang kayabangan. Paano ka naglakas loob na makagambala sa sektang Kunlun? Mamamatay ka ngayon. Siningil ni Leroy si Daryl gamit ang kanyang crescent moon blade na nasa kamay. Leroy, ibigay mo ang Phoenix Pill. Umuwal si Daryl at walang takot na tumakbo papunta kay Leroy. Nawala na sa isipan ni Daryl ang antas ng pagkakaiba sa pagitan ni Leroy at ng kanyang sarili. Napuno ng isipan niya si Yvonne. Ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ay mamatay si Yvonne kung hindi makuha ang Phoenix Pill. Slam! Nagsalubong ang mga kamao ni Daryl at Leroy. Tumalbog si Daryl at lumipad pabalik habang nagsusuka ng dugo. Daryl ay malubhang nasugatan, ang welga ay halos sanhi ng pagpira-piraso ng kanyang katawan. Daryl! Nag-aapoy ang mga mata ni Dax. Inalis niya ang kanyang palakol sa unahan upang humiwalay sa mga miyembro ng Kunlun, inaasahan na iligtas si Daryl. Gayunpaman, imposible iyon, napakarami sa kanila. Napalibutan siya. Umalis ka. Umalis ka. Baliw na sigaw ni Dax. Dahan-dahang tumayo si Daryl na may dumugong dugo sa kanyang damit. Phoenix Pill.
Ibigay ang Phoenix. Pil. Napatingin si Daryl at sinigawan si Leroy. Haha. Tumawa si Leroy na parabang narinig niya ang pinakanakakatawang biro. Maibibigay ko sa iyo ang Phoenix Pil. Kailangan mong dumating upang kunin ito mismo. Kinuyom ni Daryl ang kanyang mga ngipin, kinaladkad ang kanyang katawan patungo kay Leroy. Phoenix Pil. Si Daryl ay mahina na nag-charge ng mahina sa kanyang blood-drinking sword sa kanyang hawak. Pinahinto ni Leroy ang dalang espada ni Daryl gamit ang dalawang daliri at ngumiti. Ikaw ay walang silbi, iniisip mo pa rin ang Phoenix Pil. Sinipa niya si Daryl sa dibdib. Pinapadalhan siya ng kasing ilaw ng saranggola na halos 20. Talampakan ang layo. Ang kanyang buto-buto ay basag habang siya ay napunta sa mabigat ang mga hakbang. Naramdaman ni Daryl na naghiwalay siya ng piraso, ngunit tumayo ulit siya. Bigyan mo ako ng Phoenix Pil. Malamig na sabi ni Daryl at kinarga ulit kay Leroy. Hindi, Daryl. Hindi. Sigaw ni Dax nang makita ang ginawa ni Daryl. Luha at dugo ang dumaloy sa mukha niya. Hindi siya marinig ni Daryl. Dahan-dahan siyang lumakad papunta kay Leroy. Ang Phoenix Pil, ibigay mo. Umuwol at sumuka ng dugo si Daryl ng sabay. Haha. Halika, kumuha ka pa ng 2 hakbang at bibigyan kita ng Phoenix Pil. Ngumisi si Leroy habang inaasar si Daryl. Nabasa sa dugo si Daryl. Nag-iwan siya ng isang bakas ng dugo sa bawat hakbang na kanyang tinahak. Phoenix Pil, Phoenix Pil. Paulit-ulit na ulit ni Daryl. St. Bakit mo pa rin iniisip ang Phoenix Pil kung malapit ka nang mamatay? Malamig na sigaw ni Leroy. Nawala ang pasensya niya. Maaari kang kumuha ng Phoenix Pil sa iyong susunod na buhay. Mamamatay ka na ngayon. Itinaas ni Leroy ang kanyang Crescent Moon Blade at iginaway ito patungo kay Daryl. Daryl! Sigaw ni Dax. Nais niyang iligtas si Daryl, ngunit pinalibutan siya ng mga miyembro ng Kunlun. Nakita ni Daryl ang talim, alam niyang hindi siya makakatakas. Siya sarado na ang kanyang mga mata at ibinigay up sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Bang! Bigla, may malakas na pag-crash ng mga metal na tumatama sa isa't isa. Isang mahabang tabak ang lumipad mula sa malayo at lumapag sa Crescent Moon Blade, hinaharangan ang pag-atake ni Leroy ng. Mula sa isang distansya, 10,000 ng mga miyembro ng Eternal Life Palace sekta ang naniningil sa kanila. Nanguna sa grupo ay isang lalaking naka-white shirt, ay hawak na feather fan. Si Chester ayon. Daryl, Dax. Galit na galit si Chester nang makitang pareho silang puno ng dugo. Atakihin. Patayin ang lahat. Sigaw ni Chester. Ang lahat ng mga miyembro ng Eternal Life Palace Sect ay nagsingil ng pasulong, habang ang 4 na mga hari ng Guardian ay sinisingil kay Leroy. Ang buong Kunlun Mountain ay napuno ng mga sigaw ng labanan. Ang labanan ay tumagal ng 1 kalahating oras. Sa ilalim ng pag-atake ng Elysium Gate at ng Eternal Life Palace Sect, lahat ng 30,000 mga miyembro ng Kunlun ay nahulog sa lupa. Tinakpan ng pulang dugo ang buong pangunahing bulwagan. Walang naiwan na nakatayo. Bang! Sa kabilang banda, hindi na naipagtanggol pa ni Leroy ang kanyang sarili. Sumuka siya ng dugo habang siya ay napapaligiran ng Henry B. General, ang 4 na Warlords, ang 10 Heaven Masters, at ang Eternal Life Palace Sect's 4 Guardian Kings. Kasama ni Dax, 20 sila. Slam! Sinuntok ni Dax ang dibdib ni Leroy. Lumipad siya sa kabuuan ng pangunahing bulwagan, pinindot ang mga haligi bago mahulog ng husto sa lupa. Inambush mo ako. Lahat kayo. How dare you? Galit na sigaw ni Leroy habang sumusuka ng mas maraming dugo, mukhang maputla at mahina. Sampal! Sinampal siya ni Chester at malamig na tinitigan. Paano ka mangangahas na inaangkin ka na inambush? Ang Sectmaster Darby ay inatake ng daan-daang mga mula sa 6 na sekta. Sino ang totoong halimaw dito? Ikaw, Lee. Hindi na nakapagsalita si Leroy. Nanginginig ang buong katawan niya. Mamatay ka. Malamig na sabi ni Dax at itinaas ang kanyang palakol. Si Leroy, ang Sectmaster ng Kunlun Sect, ay nagtanim ng madilim na paraan.
Gumawa siya ng masasamang gawain, karapat-dapat siyang mamatay. Sa sandaling iyon, isang batang babae ang sumugod. Ang batang babae ay tumingin napakarilag, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng luha. Anak siya ni Leroy na si Lydia. Lumuhod siya sa lupa, yumuko sa lupa, mga kapatid, nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring pakawalan ang aking ama, nagmamakaawa ako sa iyo. Ang batang babae ay yumuko sa lupa, ang kanyang noo ay natabunan ng dugo. Mga kapatid, nakikiusap ako sa iyo. Ibibigay ko ang Phoenix Pill. Tumutulo ang luha ni Lydia sa pisngi. Inilahad ni Lydia ang kanyang mga kamay upang ibunyag ang isang maliwanag at makintab na malakristal na bato. Bilog ang bato at mukhang buhay ito. Ito ang kayamanan ng sektang Kunlun, ang Phoenix Pill. Sa kanyang blood-drinking sword ay tinuro si Leroy, tumawa si Daryl, hahad. Sa kabila ng pagtawa, ang puso niya ay nasasaktan. Galit na tinitigan niya si Leroy habang dumadaloy ang luha niya, hindi mapigilan na umiling si Daryl. Huli na. Huli para sa iyo na kamay sa ibabaw ng Phoenix Pill. Too late. Unggol ni Daryl. Matapos ang isang mahabang labanan, si Yvonne ay may kalahating oras lamang upang mabuhay. Hindi ito makakatulong kahit na mayroon siyang Phoenix Pill. Pinagpapawisan na lahat si Leroy. Ano? Huli na. Si Leroy ay napatay na nagtataka pa. Ang Phoenix Pill na ito ay maaaring magpagaling sa mga maisakit na terminally. Maaari mo itong kunin upang pagalingin si Miss Yao. Magiging maayos siya. Tisha Lee. Malamig na umuso si Daryl at sumigaw, si Yvonne ay nasa Donghai City. Kahit na bumalik ako sa Phoenix Pill sa Donghai City nang hindi nagpapahinga, huli na ang lahat. Kailangan mong mamatay ngayon. Si Daryl ay nasalanta. Pinatay mo si Yvonne. Ito ay ikaw. Gusto kong maghiganti. Siningil niya kay Leroy. Teka, may oras pa. Maliligtas mo pa rin si Miss Yaong. Sigaw ni Leroy, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Mayroong isang snow eagle sa likuran ng Kunlun Mountain. Ang agila ay maaaring lumipad sa matinding bilis. Ito ay magiging magagawang upang dalhin sa iyo pabalik sa Donghai City sa mas mababa sa isang oras. Ang Snow Agila ay isang regalo kay Leroy mula sa Emperor ng Bagong Daigdig. Ang Snow Eagle ay isang napakabihirang ibon sa New World. Ang laki ng katawan nito ay mas malaki kaysa sa anumang ordinaryong agila. Ito ay mayroon ding isang napakamabangis na karakter. Sinabing ang Emperor ng New World ay ginugol ng 3 taon sa amahin ang agila. Nang sumali si Leroy sa Bagong Daigdig, ang New World Emperor ay natuwa. Siya ibinigay sa kanya ang parehong mga dart pamamaraan at ang Snow Eagle. Itinago ni Leroy ang Snow Agila bilang kanyang kayamanan mula pa noong makuha niya ito. Gayunpaman, hindi siya nag-atubiling ialok ito kay Daryl upang isave ang kanyang sariling buhay. Bakit kakailanganin niya ang isang Snow Eagle kung malapit na siyang mawala sa kanyang buhay? Lumuhod si Leroy at yumuko kay Daryl. Sectmaster. Darby, patawarin mo ako. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Hindi na siya naging na mas mayabang. Ano ang mangyayari sa kanyang anak na babae kung siya ay mamatay? Snow Eagle. Si Daryl ay may isang kislap ng pag-asa. Agad na. Inutos ni Chester ang kanyang mga tao. Magmadali, pumunta dalhin ang Snow Eagle mula sa likuran ng bundok. Ang ilang miyembro ng Eternal Life Palisek ay sumugod patungo sa likuran ng bundok. Mabilis silang bumalik, pinamunuan ang isang higanting agila sa likuran nila. Ang higanting agila ay natakpan ng walang bahid na puting balahibo at may taas na 2 talampakan. Ang pula nitong mata ay tumingin sa sobrang alerto at talino. Nataranta si Daryl nang makita niya ang Snow Agila. Mahigpit niyang hinawakan ang Phoenix Pill sa kanyang mga kamay at tumakbo papunta sa Snow Eagle. Inabot niya upang hawakan ang mga balahibo nito. Tama si Leroy. Ang agila ng niebe ay isang mahiwagang nilalang. Lumuhod ito sa sahig sabay lapit dito ni Daryl. Natuwa si Dax. Haha. Daryl, maisave mo na si Miss Yao ngayon. Daryl. Ngumiti si Chester.
Magmadali, kailangan mong bumalik kaagad sa Donghai City upang iligtas siya. Maaari naming pamahalaan ni Dax ang mga bagay dito. Malaki. Pinunasan ni Daryl ang dugo sa kanyang bibig at lumundag sa likuran ng Snow Eagle. Tinapik niya ng marahan ang liig ng nyebe sa liig nito, halika na. Lumikha ang Snow Eagle ng isang malakas na bugso ng hangin na pumapalibot sa kanila habang nagkalat ang mga pakpak nito. Lumipad ito sa langit sa sumunod na segundo. Sa isang iglap lang ng mata, ilang libong mga paa ang mga ito sa kalangitan. Ang katawan ni Daryl ay natabunan ng dugo. Ang puso niya ay napilas. Bagaman ang Snow Eagle ay naglalakbay sa bilis ng paglipas, inaasahan pa rin niyang mas mabilis ito. Sa yaong resident sa Donghai City, ang magandang looban ay nasira ng nagpapatuloy na pagtatalo sa bulwagan. Si Kingston Yaong ay nakatayo sa bulwagan na mukhang nababagabag. Nakatayo mismo sa kanya si Samantha, ang mga kamay ay nasa baywang. Kingston, anong uri ng anak na babae ang pinalaki mo? Sigaw niya, Yvonne alam na may asawa na siya. Paano niya pa siya kinukulit? Nasaan ang dignidad niya? Nagpatuloy si Samantha, yamang. Labis na nagustuhan ng iyong anak ang walang kwenta. Ibibigay ko ang walang kabuluhang manugang na ito sa batang pamilya. Tumayo si Lily sa tabi ni Samantha at hinila ang braso niya. Ina, tama na, bulong niya. Pinabalik ni Samantha si Yvonne sa bahay na tirahan. Galit na galit siya at sumabog siya. Siya tulis sa Kingston at nagsimulang pagalitan siya. Hindi naglakas loob si Lily na magsalita sa harap nila bilang respeto. Nanginginig si Kingston. Ayokong makipagtalo sa iyo. Iginiit niya, hindi ka maligayang pagdating dito. Mangyaring umalis. Si Yvonne ay nawala ng ilang araw. Pinadala niya lahat ng naghahanap sa kanya. Napakasaya niya nang makita niyang pinauwi siya ni Samantha, ngunit nagulat siya at nasaktan ang puso nang makita ang kanyang anak na mukhang maputla at mahina. Bago niya maintindihan kung ano ang nangyari, nagsisigaw na si Samantha at nagkulong si Yvonne sa kanyang silid. Ikaw na anak na babae ay hindi mabuti, malamig na dumura si Samantha. Samantha, maaari mo na ba itong pigilan? Kumunot ang ngipin ni Kingston. Sa buong buhay niya, siya ay isang respetadong tao. Hindi pa siya napapagalitan ng ganoon karami. Sa sandaling iyon, ang pangunahing pintuan ng bahay na tirahan swung open. Isang lalaki na natabunan ng dugo ang sumugod. Si Daryl iyon. Yvonne, nasaan ka? Pulang-pula ang mga mata ni Daryl. Bagaman ang Snow Eagle ay mabilis na lumipad sa buong paglalakbay, 4 na oras na mula nang matanggal ang mga karayom na pilak sa braso ni Yvonne. Sumikip ang dibdib ni Lily nang makita niyang tumatakbo. Papasok si Daryl. Si Daryl ay nawawala sa mga nakaraang araw. Siya ay hindi kahit nasabihin sa Lily kung saan siya ay nawala. Bagaman sa wakas ay nakita na siya nito, ang naiisip niya lang ay si Yvonne. Nagalit si Samantha kaysa dati. Mahal, nakikita mo ba ito ngayon? Wala kang pakialam sa iyo. Hindi ako alam kung saan siya nagpunta, ngunit ang unang bagay na ginawa niya ay maghanap ng. Galit na galit si Daryl. Malinaw niyang alam na wala sa kanila ang magsasabi sa kanya kung nasaan si Yvonne. Sumugod siya papunta sa silid niya dahil dapat nandoon siya. Tulad ng inaasahan, sa sandaling binuksan niya ang pinto, nakita niya Yvonne nakahiga doon hindi gumagalaw sa kanyang mga mata siya. Yvonne! Hindi mapigilan na umiyak si Daryl at umikot ang kanyang isipan. Malinaw na maramdaman niya na hindi na humihinga si Yvonne at talagang mahina ang pulso niya. Lahat sila ay palatandaan ng isang namamatay. Yvonne, huwag mo akong takutin. Mangyaring huwag mo akong takutin. Sigaw ni Daryl. Niyakap niya si Yvonne malapit sa kanyang dibdib. Nawasak siya. Bakit? Bakit hindi mo ako hinintay? Yvonne, gumising ka na. Ako ito, si Daryl, ang iyong asawa. Kasal lang kami. Hindi mo ako basta-basta iiwan. Nasamid siya, hindi mapigilan ang pag-agos ng luha. Kinilig niya ng mahina si Yvonne. Itinulak niya ang phoenix pill sa bibig ni Yvonne habang umiiyak, umaasa para sa isang himala. 1 minuto ang lumipas, pagkatapos ay 2 minuto at isa pang 5 minuto. Matapos ang 10 minuto ay lumipas, si Yvonne ay hindi pa rin nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng paggising.
Ang puso ni Daryl ay lumubog sa ilalim ng lupa, ngunit pinanghahawakan niya ang pag-asa. Hawak niya ng mahigpit ang mga kamay ni Yvonne at walang katapusang nagramble. Yvonne, magiging maayos ka lang. Nagmamakaawa ako sa iyo, mangyaring gising. Napasubo si Daryl. Magsisisi siya sa kanyang buong buhay kung namatay si Yvonne. Bang! Sinipa ang pinto. Naglakad papasok sina Samantha at Lily. Shit! Gaano ka nakakahiya? How dare you come here? Pinandilatan ni Samantha si Daryl. Pupunta ka agad dito para sa isang petsa, kasama ang DETC na ito. Nahihiya ka, Daryl. Tinaas ni Samantha ang kanyang boses at tinuro si Daryl, hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon. Hindi mahalaga kung ano kailangan mong mag-ayos ng diborsyo kay Lily. Ikaw walang silbi bagay. 3 taon na ngayon. Panahon na para iwanan mo ang aking pamilya. Galit na galit si Samantha at isubo na ang kanyang tuktok. Palaging pinahahalagahan siya ni Lily, ngunit mayroon siya pakikitungo sa ibang babae. Paano siya naglakas loob na gawin iyon? Gusto niyang wakasan agad ni Lily ang relasyon sa kanya. Umalis ka. Binitawan niya ang mga kamay ni Yvonne at sinigawan sila. Hindi na kinaya ni Daryl ang pagsaway. Namumula ang mata niya. Nang tawagan siya ni Yvonne kanina. Nahulaan na ni Daryl na si Samantha ang nagtanggal ng mga karayom na pilak ni Yvonne. Hindi na niya ito kinaya matapos marinig ang lahat ng kilabot na mga salita na lumabas sa bibig ni Samantha. Humihiling ka sa akin na umalis? Galit na galit si Samantha nang marinig ang sinabi ni Daryl. Si Lily naman ang galit na galit. Daryl, paano mo makakausap si inay sa paraang iyon? Ang kanyang puso ay nabasag nang makita niya si Daryl na nakahawak sa mga kamay ni Yvonne nang siya ay pumasok sa silid. Ngayon na nakipagrelasyon ka sa kanya, wala ako sa iyo, ngunit hinihiling mo sa aking ina na umalis ngayon. Napaisip si Lily. Siya ay nababagabag. Bumuntong hininga. Huminga ng malalim si Daryl. Nawasak siya mula nang wala pa ring malay si Yvonne. Sinabi niya kay Lily, si Samantha ay iyong ina, hindi akin. Nanginginig si Lily nang marinig iyon. Nakaramdam siya ng pagkabigo. Si Samantha ay nagtatalo pa rin ang siya ay pagalitan. Ikaw na walang pasasalamat na tao. Sa nagdaang 3 taon, ikaw ay nanatili at kumakain sa aking bahay. Palaging iginagalang ka ng aking anak na babae at ganito mo siya gagantimpalaan. Mas malala ka kaysa sa isang hayop. Ako ang walang silbi. Ako ang mas masahol kaysa sa isang hayop. Mahigpit na ikinuyom ni Daryl ang kamao. Ang lahat ng galit na itinabi niya sa nakaraang 3 taon ay sumabog ng sabay-sabay. Ilang buwan lamang ang nakalilipas nang ang pamilya Lindon ay naubusan ng pondo at kailangang ibenta ang iyong pagbabahagi upang manatiling nakalutang. Ako ang nagtanong kay Paul mula sa Dragon Tech na kumuha ng 50% ng mga pagbabahagi. Ang pagbabahagi ng ang ay ibinalik sa iyong anak na babae. Sigaw ni Daryl na namumula ang mga mata. Bukod doon, ako ang nag-utos sa kalihim na si Pierre na makipag-ugnay kay Lily tungkol sa pakikipagtulungan sa pagitan ng pamilyang Lindon sa Platinum Corporation. Hindi ako tumawag sa iba. 1 buwan na ang nakakalipas, nang habulin ng pamilya Lindon si Lily mula sa pamilya, kailangan niyang kumita ng online. Ang milyong perang kinita niya ay nagmula sa akin. Tuluyan nang nawala sa isip niya si Daryl. Marami akong nagawa para sa pamilyang Lindon, ngunit paano mo ako tinatrato? Sa nagdaang 3 taon, alin sa inyo ang nagtrato sa akin tulad ng isang tao? Sa iyong mga mata, mas malala ako kaysa sa isang aso. Nanginginig ang buong katawan ni Daryl. Kinuyom ni Samantha ang kanyang mga ngipin, hindi mahanap ang mga salitang sasabihin. Makalipas ang ilang segundo, tumawa siya. Bakit ang dami mong sinasabi ngayon? Tanging mga walang kwentang tao ang magsasalita tungkol sa kung anong kabutihan ang nagawa nila. Paano kung ikaw ang pinakamayamang tao sa Donghai City dati? Wala ka pa ring tao ngayon. Napagtanto ni Samantha na siya ay mali. Sa totoo lang, maraming nagawa si Daryl para sa kanyang pamilya. Saka bakit ba galit na galit ka? Pinauwi namin ni Lily si Yvonne. Bakit ang dramatiko mo? Wala siyang malay ngayon, ngunit hindi ako ang gumawa ng walang malay sa kanya. Tumingin sa kanya si Dari at dumura,
alam mo bang hinayaan ni Yvonne sa Kunlun Sek na maubos ang kanyang espiritu para lang mailigtas niya ako? Ang mga karayom na pilak sa kanyang mga braso ay inilaan upang siya ay buhay. Kaya niya mabuhay lamang ng 3 oras sa sandaling natanggal sila. Patuloy na dumadaloy ang luha ni Daryl. Mayroon lamang akong gamot na makakapagligtas sa kanya, ngunit huli na. Huli na. Nanginginig si Lily sa pagkakasala. Humingi siya ng paumanhin. Pasensya na hindi namin alam ang tungkol sa kahalagahan ng 3 mga karayom na pilak. Hindi makapagsalita si Daryl. Kinagat ni Samantha ang kanyang labi at pinandilatan si Daryl. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Mamatay ba talaga siya sa pamamagitan lamang ng alis ng 3 karayom? Inay, huminto po kayo. Malungkot talaga si Daryl. Ito ay ang aming kasalanan. Mangyaring huwag nang magsalita. Pinadyak ni Lily ang mga paa. Ikaw ay walang silbi, batang babae. Saway ni Samantha. Nasaan ang yabang mo? Napagtanto ni Samantha na siya ay mali, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Lily, anong nangyari sa'yo? Ano ang ibinigay niya sa iyo? Kahit na mayaman siya dati, mahirap siya ngayon. Bakit ka dapat kasama? Mabuti naman kung ganon. Hahayaan na lang kita. Hindi na ako ang iyong ina. Lilipat na ako bukas. Uuwi ako at ibabalot ko ang aking gamit. Tinatapos na ang relasyon namin. Galit na sumugod si Samantha palabas ng silid. Sinugod ni Lily si Samantha, labis na nag-aalala. Ina, pakinggan mo ako. Palayo ng palayo ang boses nila. Hindi pinigilan ni Daryl ang dalawa na umalis. Siya. Nakaupo sa tabi ng kama, ganap na nawasak. Nadama niya ang pagkabigo sa pagtingin kay Yvonne, na ang mga mata ay nakapikit pa rin. Yvonne, mangyaring huwag kang umalis. Ipakita sa akin ang ilang mga palatandaan ko. Maririnig mo ako. Igalaw ang iyong mga daliri, kumurap kahit ano. Mangyaring ako ay humihiling sa iyo. Marahan na tawag sa kanya ni Daryl. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Yvonne, nagdarasal para sa isang himala. Sa kabilang banda, si Samantha ay mabilis na lumakad sa labas ng tirahan ng yaong kasama ang kanyang mga stilettos na napadyak sa kalye. Puno ng galit at pagkabigo ang kanyang mukha. Bulong niya sa sarili habang sumugod. Ang walang kwenta ay mayroon ng ibang babae. Bakit mayroon akong isang ulok na anak na babae? Inay, hintayin mo ako. Naglakad si Lily palabas ng yaong tirahan at tumakbo sa kanya, mukhang nag-aalala. Bigla, may isang kotse na nagmamadaling lumapit sa kanya nang marating niya ang gitna ng kalsada. Screech! Pinalo ng driver ang preno, ngunit huli na. Natigilan si Lily, ang bilis ng takbo ng sasakyan at wala siyang maitago. Bang! Malakas na tinamaan ng sasakyan si Lily. Lumipad siya na kasing ilaw ng isang bulaklak. Talulot bago lumapag sa kalsada. Ang kalsada ay pininturahan ng kanyang dugo. Lilybud! Sumigaw si Samantha sa tuktok ng kanyang baga. Tumakbo siya at hinawakan si Lily habang nagsisimulang umiiyak. Lilybud, anak ko di. Sumigaw siya at ang puso niya ay nabasag. Hindi tumugon si Lily. Anak, huwag mo akong takutin. Magiging maayos ka di. Dumadaloy ang luha ni Samantha. Inilabas niya ang kanyang cellphone at idinyal ang emergency number. Hello, magpadala ng ambulansya. Mangyaring isave ang aking anak na babae. Matapos ang tawag, niyakap ni Samantha si Lily ng mahigpit at umiyak. Pakiramdam niya ay parang hiniwa. Hiwalay ang kanyang puso.